Hi! Sa magandang morning sa lahat po ng mga panggapo natin na ginagawang gatasan ng ibang tao. Parang gusto ko yun. Mali! Mali. Iba namang gatas yung sinasabi mo, partner eh. Iba pala yun, iba. Sorry na. Oras muna natin, partner. 8:29 in the morning. Ay, good morning po ha sa inyong lahat. Welcome to Morning. Lihim ng Liham. And of course, kasama niyo pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Ako po si Jimbo. Ito reaction ko. Bastos. Nagmamadali ka yan. Ito reaction ko. Oo. Sige. Mga kapag pumunta na kayo sa ating official Facebook page, Energy FM 1067. Hindi kaya naman, punta rin sa TikTok, Energy FM 1067. Ang aming text line ni Jim, yung number namin ay open na open pa rin. Hinihintay ka na lang, 0945 367 87. 92. Ayan. Partner, may sinasabi ka kanina. Ano lang sa ating letter sender talaga. Alam mo, sa totoo lang, Maring Lindsay, no, sa mga panggapo natin, marami makaka-relate dito sa storya ng ating letter sender, no? Kapag talaga ikaw ay makikisama sa isang bahay, o lalo na sa jowa, makikisama ka, dapat marunong ka talagang makisama. Sumayaw. Hindi, I mean, kumbaga, sumabay, no, sa kanilang pamumuhay. Kasi nga nakikitira ka lang dun eh. Totoo naman. Diba? At dapat kung anong sasabihin nila, talagang makikinig ka. Kumbaga, teritoryo nila yan eh. Totoo. Diba? Yun nga, wala tayong magagawa. Nakisama ka, so ang dapat mo dyan ay makinig at sumunod sa kanilang patakaran. Kaso lang, ang hirap nun kasi parang cargo mo yung boyfriend mo. Ang pinakamahirap pa dito, partner, siya yung babae. Dapat siya yung binubuhat, siya yung inaalagaan. Pero Kaso it's the mahal other, niya eh. other way around eh. Mahal niya kasi yung lalaki, di ba? So, ngayon, ginusto niya rin naman niya eh. Totoo naman. Ano bang ang gagawin mo kapag mahal mo yung isang lalaki, di ba? Susundin mo yung nararamdaman mo, nakitira ka. Oo, syempre. So, dapat marunong ka rin mag-control. Kapag nandun ka, meron silang mga hindi pagkakunawaan, wala, kasama ka na rin dun eh. Nandun ka sa isang tahanan kayo eh. Sa gedli ka lang. Sa gedli ka lang eh. At talagang hindi maiiwasan na, di ba, parang meron nung pag walang pera, nanghihiram sa kanya. Oo, nanghiram sa kanya. No choice, ganun talaga eh. Oo, hindi yan maiiwasan. Kasi, syempre, bilang doon ka nakatira, parte ka na ng sirkulasyon. Totoo. Diba? So, talagang tatanungin ka nila kung meron ka bang extra dyan. Kasi, syempre, ang tingin nila sa'yo is pamilya na rin since ikaw ay jowa o parang ka-live-in na nga. Actually, yun na yun eh. Nandun na yung part na yun diba? eh. Kaya nga ikaw, kapag nandyan ka sa kanila, huwag kang hindi maiiwasan na merong masisilip at masisilip din sa'yo. Totoo. Kasi nandyan kayo sa Andyan bahay ka. nila eh. At wala kang magagawa, wala ka sa teritoryo mo. Totoo. Diba? Kaya dapat dyan, lagi kang pakitang gilas, dapat lagi kang, kumbaga, marunong ka makisama. Yun naman number one dun eh. Nailalala lang ako, partner. Bawal ka magkamali. Tama ka doon, Mare. Tama ka doon. Joke lang. Bawal ka magkamali kasi pag nagkamali ka, madali kang agad nilang makita. Kumbaga parang, ay, grabe naman tong mo, yung kasama mo. Hinugasan yung mga ginamit nila. Tapos matutulog. Tapos gigising ng late na. Tapos tayo nagwawalis-walis na dito sa loob diba? ng bahay. Pero, hindi talaga, posible talaga mangyaring ganun. Oo. At hindi na, kasi bahay yan nila eh. Oo. Diba? Kung gusto mo naman talaga, kaya nga 'di ba, pwede naman kayong mangupahan. Di ko talaga kung mahal ka ng jowa, umalis ka sa poder nila, mag-solo kayong dalawa, napakasimple na ng problemang ganun eh. Hindi, ang problema siguro dyan, partner. Kasi kung simple yon, para sa akin lang, matagal na nilang nagawa. So there must be something that's keeping them from making bukod. Diba? Wow. Making bukod. Monday ngayon pala. Sorry. Okay. So, hindi totoo naman, diba? You make them bukod. They must bukod. Okay. Hindi totoo naman, partner. Kung madali lang yun for them, malamang nakabukod na sila. Kaso siguro, walang anda. Kung halimbawa ganun ang mangyayari at puro reklamo naman to si letter sender, doon ka lang sa poder mo. Totoo. Doon ka lang sa magulang mo. Totoo yan. Wala ka, kung ayaw mo ng toxic eh. Di doon ka muna. Total, hindi pa naman kayo mag-asawa, magjowa pa lang naman kayo, di kung kailang may pera kayo, tsaka kayo magbukod. Saka kayo magkita. Hindi, pwede naman magkita partner sa labas eh. O sa gedli-gedli lang. Pero kung ang gusto mo ay talagang magkasama na kayo, sabay na kayo natutulog, kumbaga isang tahanan na lang kayo, bubukod na lang kayo, may apartment naman. Pero kung pag dyan sa bahay ng jowa mo o sa lalaki, hindi maiwasan may masasabi yan. Feeling ko, partner, first time niya naggumanyan. I mean, yung makasama yung pamilya ng boyfriend niya. Kasi parang
kung matagal ka nang nakikipagrelasyon at alam mo na yung alam mo na yung galaw, hindi na nakakapagtaka na uutangan ka, na bago pa lang. na kahit papaano kung toxic sa bahay nila, ma-experience mo rin yung toxicity dahil, alam mo yun, yung mga ganyang bagay. Alam mo yung mga gantong kasing bagay na tulad sabi mo, di ba, natotoxic ka doon sa mga tao doon, di ba, yung mga nangungutang, ganyan, tapos may nag-aaway. Totoo. Alam mo, kung ikaw nahihirapan ka, talagang totoo naman talaga, tao lang tayo, nakakaramdam tayo, para ang bigat ng mundo. True. Ang bigat ng mundo kapag nakikita mo sa isang tahanan na merong pasaway, merong gantong kaguluhan, sisigawan. Normal, wala kang magagawa. No choice ka. Kasi nga, nandiyan ka, nakikisama ka. Ikaw yung sumingit dyan. Hindi ka naman pinilit. Dumagdag ka pa. O di mas bumigat ang buhay. O di kung gusto mong nagkaroon sila ng ibang topic. Oo nga, ikaw mapagdidiskatahan yan, pustahan tayo. Diba? Ikaw yung kalaban dyan eh. Gano'n naman. Sa kalaban naman. Pag may mga konti pagkakamali, sisisi sa'yo eh. Diba? Okay, kung gusto mong walang toxic, walang problema, mag-ipon kayo at mangupahan kayong dalawa. Totoo yan. At saka kung eto partner kung hindi talaga kaya na bumukod, wag ipilit. Hindi pa naman huli ang lahat At saka may time pa kayo. Totoo. Kasi kung kayo talaga until the end or kung kayo talaga ang tinadhana para sa isa't isa, makakapaghintay kayo, 'di ba? Makakagawa pa kayo ng paraan para mas maging maayos yung buhay ninyong dalawa. At makakapag-ipon kayo kapag pares mo na kayo sa poder ng mga magulang nyo. Doon muna kayo. Totoo. Pero yun nga, kung gusto ninyong bumukod, pag-practicean ninyo yung sarili nyo hanggat kaya nyo nang magtrabaho for yourself. 'Di ba? Pag nakakakita ka na ng pera na kaya mong solohin. Financially stable na kayo. Di madali na yan. Practice nyo muna solo living, ganyan. At least ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. O naramdaman mo na medyo nasisikipan ka doon sa kanila. Bumalik ka naman din sa inyo eh. O di dyan ka muna. At ngayon, kung gusto mo na talaga na kayo ay magkasama sa isang bubong ng jowa mo lang o di kung may pera na, bumukod na. Bumukod kayong dalawa. Pero ang tanong niya nga kasi sa dulo partner is ipaglalaban niya pa ba yung gantong relasyon? Kasi parang nagugustuhan niya na yung pakiramdam na walang toxic sa paligid. Yung magaan na buhay ba? Or pabayaan niya na lang daw yung jowa niya or ipaglalaban niya pa. Kung ikaw yung nasa ganyang sitwasyon. Sa paano pamamaraan sinabi niya na nasanay na siya? Paano? Mas nagugustuhan niya na yung buhay na magaan kasi nga wala daw tumitingin sa mga galaw niya pag nasa bahay lang sila. Kumbaga magaan daw yung buhay. Pag nasa bahay lang siya ng babae. Ito, yung bahay nila. Kasi bumalik siya sa kanila eh. Tapos naging magaan yung buhay niya ulit kasi syempre. Dito lang muna siya kung doon siya kampante at okay pa naman kasi nga kung ipipilit mo nga doon maulit at maulit pa rin yung partner eh. Oo. Pero ipaglalaban niya pa ba yung relasyon? Ipaglaban mo, masyado kang corny. Bakit ka ba? At least na-experience mo na yung ganyan. Corny agad? Hindi kasi di ba parang doon pa lang, kumbaga nakisama ka naman doon sa pamilya ng lalaki, naramdaman mo na. So, kung para sa'yo, ipaglalaban mo? Paglaban mo. Ako hindi na. Bakit hindi na? Hindi, ipaglalaban mo na kayo na lang talaga yung mismo magsasama, mangungupahan. Pero kung doon mismo, mahirapan ka talaga. Doon pa nga lang, hindi ka na makakilos. Ang sikip ng mundo mo eh. Ako hindi ko na ipaglalaban. Ba't di mo lalaban? Ayoko na, pag ganyan kagulo. Ang pamilya, nangungutang sa'yo, ganon? Kasi, partner ko, yun dun sa sinasabi niya na description na lagi na lang nagsisigawan, lagi na lang galit. Alam mo, parang sobrang, ang dilim naman ng ang gulo. Mare, kung mahal mo yan, kung ikaw si letter sender, kung mahal mo yung tao, tatanggapin mo yan. Tsaka hindi mo naman pakikisamahan yung pamilya ng bungangere. Nako, laging sinasabi yan ng mga tao, hindi mo naman pakikisamahan yung pamilya, pero ang katotohanan ng life partner, nakikialam naman talaga yung pamilya. Nakikialam talaga. Normal yan nakikialam, pero wala kang pake. Hindi mo naman sila makakasama. Kumbaga, bumukod kayo ng tanging solusyon. Bumukod ka at para maiwasan mo yung toxic sa buhay ninyong dalawang magjowa. Normal, magulang niya wala ka na magagawa. Sino ba minahal mo? Yung asawa. Jowa. Yung jowa mo. Yung pamilya niya, respetuhin mo na lang. Ganun sila eh. Ganun siya pinalaki. Iba nga, nagmumurahan Kasi baka mamaya, syempre, yung dugo nila, mahilig sumigaw, mahilig sa toxic. Baka mamaya, malipat yan sa magiging pamilya namin. Maging isang tandaan mo, hindi namumunga ng santol ang bunga ng puno ng mangga. Bukol! Hindi Walang puno, yun ang bunga. May solusyon ako dyan. Di kung alam mong
puro maiingay at puro nangungutang yung pamilya nung sa boyfriend mo, maging isang magandang ehemplo ka. Baguhin mo sila. Nako. So, ibig mo sabihin, gagawin mo It's a challenge. It's a challenge. Ipa-project mo yung pamilya. Nako, sinasabi Hindi ko kasi sa'yo. kung magiging kayo talaga kumbaga kayo talaga sa magiging mag-asawa talaga in the future, pag-aralan mo talaga at magaling kang kayang-kaya mo yan. Pwede mong baguhin. Okay, parehab mo. Parehab mo yung pamilya ng mga maingay tapos nangungutang. Ganun lang kasimple. Nako, kung ako yan, sige na, masaya na ako dito. Kung masaya ka dyan, baka we're not really meant to be together. Sige, geto. Parang gusto mo naman, ayaw mo talaga mag-isa. Di magjowa lang kayo, pero kanya-kanya kayong teritoryo. Di ngayon, kung titingnan natin hanggang saan tatagal at kakayanin yung ganung sitwasyon. Alam mo, feeling ko, hindi na ito yung question kung mahal nyo ba yung isa't isa eh. Ang question na dito is kung kaya mong pakisamahan yung pinagmulan ng boyfriend mo. Kasi imposible, partner, na wala siyang trace ng ganong attitude tulad ng pamilya niya eh. Ito para sa akin lang bilang nagbasa ako ng letters, so na-imagine ko kung anong pamilya yung pinagmulan nitong letter sender. May nasabi bang pangit tong letter sender natin sa jowa niya ngayon? Wala naman. Ibig Pero sabihin, bakit kasi siya yung nagtatrabaho, siya lang mag-isa? O ba ibig sabihin yung boyfriend walang trabaho, walang kita, walang diskarte? Siya makakasagot sa tanong niya. Hindi natin alam kung baka kumukuha na nagharap na ng trabaho or mamaya kaka-endo lang. 'Di ba? Huwag tayong judger. Pero kung may history, Parang yun yung gusto mo sabihin sa akin, judger ka, Lindsay. Yun na nga. Pakinggan mo. Kung ang boyfriend niya, nakakaramdam siya na medyo inuutangan na rin siya. Ayan na. Red flag talaga Papunta na yun dyan. Hanggang paano kung hindi lang sinasabi, utang naman yun, pero yung nanay niya yung ginagamit. Wow, middleman pa siya. Diba? Hindi naman yun. Hindi naman siguro ganun. Na parang yung lalaki, wala siyang pakialam sa jowa niya. Tingnan mo ha, dito palang partner. Bakit dun ka sa babae mangungutang, nandun yung anak mo? Doon ka mangutang sa anak mo. Wala kang trabaho, sabi mo, di ba? Dito sa jowa. Exactly, precisely my point. Pero, ang kapal naman, bakit kailangan mo pang mangutang at harap-harapan mo pang sasabihin? Kumbaga, ano ba, yung pangungutang mo na ito, kailangan ba? Matindi ba pangangailangan? Diba? O para sa sarili lang ng nanay niya na baka totoong itch lang siya, totoong itch, ganon. Kung ganon, X nga yun. Pero kung mahal mo, ang masasabi ko, ito lang ang masasabi ko lang sa'yo, ipaglaban mo kapag mahal mo. Ako, ayoko na magulong buhay. Kung napapagod ka na, isuko mo na. Yun. At saka, sinabi ba, gano'n na ba silang katagal? Magkarelasyon, bago pa lang ba? Kung bago pa, mag-isip-isip ka. Pero kung pero kung matagal-tagal na kayo, taon na nakaraan, atong relasyon ninyo, kakayanan mo isang taon eh. Ba't di mo pa ituloy? Hoy, isang taon pa lang, pwede ka pang umalis. So magkaiba tayo ng point of view. Kumbaga ako taga-ayos, ikaw panira ka. Hindi naman. Sinasabi ko lang is, nagigets kita kasi side mo yan eh. As bilang babae. Sa akin, kapag mahal mo, paglaban mo. Pero pag may nakita kang pangit talaga doon sa jowa at parang katulad din doon sa nakikita mo sa pamilya niya, ayun na. Sign mo na yun. Ako naniniwala ako na hindi mo responsibilidad na baguhin ang jowa mo, let alone yung buong pamilya niya. Diba? Nasa kanila kung matatanda na niya mga yan eh. Hindi mo na pwedeng turuan yan. Hindi kung wala kang pakialam doon ka lang sa jowa mo. Mas pakialaman mo yun. Kasi kayong dalawa na magsasama. Kung ayaw mo na sakit ng ulo, makipag-break ka na sa kanya. Naku, wag. Wag. Basta, balikan mo kami. Kapag may history na yung, kumbaga nagsisimula na mangutang yung jowa mo, alam mo na, sagot ko rin doon. Papanig na ako kay Lindsay. Sige. Pag wala pa, at gumagawa naman ng paraan, tagarap ng trabaho, bigyan mo ng chance, no? Dahil hindi pa naman huli. Mukhang bata pa itong dalawang to eh. Bata pa ba? Nasa 20s ba? 30s? Wala sinabing edad, no? Pero tingin ko naman. Sandali lang ha. Lilipat muna kami sa live ng Energy FM. At sa TikTok account namin. Pangga, tayo pa rin pong number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.